Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radio Pilipinas, Radio Publiko, and The Capital. ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radio Pilipinas, Radio Publiko sa 104.3 The Capital. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayong pong ika-13 ng buwan ng Hulyo. 2 linggo na po na tayo sa buwan ng Hulyo at nais po namin kayong anyayahan hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Live po tayo sa ating Radyo Pilipinas dito sa Visayas Avenue at syempre maganda ang ating talakayan ngayon dahil talagang napapanahon ang ating pag-uusapan. Kaya tumutok lang po tayo, mag-like and share po tayo sa ating Facebook page, Radyo Pilipinas at Kalinga Hatid ng Red Cross. At makikita nyo po yan na live po tayo. At syempre sa atin din po sa Digibox at For the Box, live po tayo sa TV. At napapakinggan po tayo live din po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. At syempre, nais nating pasalamatan ng bumubuo nating programa mula sa Presidential Communication Office, sa Presidential Broadcasting Service, ang ating Director Dindo Amparo, kasama yan ng ating Station Manager Sir Alan Alyanige, at ni Sir Maki at ni Sir Ray Sampang. At syempre sa technical side, ang nakasama natin ngayon si Sir Orly Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At syempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at ng ating pang ibang Board of Governors sa Philippine Red Cross, kasama yan ng iba pang mga ating mga administrator, chapter administrator sa mga mahigit 100 chapters nationwide, kasama ng mga Red Cross Youth at ang kanilang Board of Directors at Red Cross 143. Okay, hindi na natin patatagaling pa, mga kasama dito sa Zoom. Ang lagi natin kasama sa ating programa, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Yes, magandang hapon. Ang topic natin ngayon sa Kalinga Hatid ng Red Cross, kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan, a National Disaster Resilient Month episode. Nakakatuwa sapagkat ang bisita natin ay often affected areas. Basahin ko lang. Si Mr. Arnel Villafana, CSR, Disaster Management Service ng PRC Batangas Chapter,
Nasugbu Branch. Andyan siya? Yes po. Gandang hapon po, Ma'am Corazon. Sige, Gandang greet hapon ka po sa muna, ating no? lahat. And then we have Mr. Arvin Aguilera, CSR DMS Lipa Branch. Andyan na siya? Magandang hapon po, Ma'am Corazon, at sa lahat po. Thank you. Ang Jeremy Tiamsin, Focal Person, ERU, Batangas City Branch. Yes po, ma'am. Magandang hapon po, Ma'am Corazon. Thank you. Thank you. And of Si course, Gob Cora. si Rodino Cruz, CSR for Safety Services ng PRC, Quezon City. Yes. Good afternoon, Sir Dino. Good afternoon po sa lahat. Tita Gob, good afternoon po. Gob Sir Cora. Thank you very, very much. Gob Cora. At magiging makabula ng ating talakayan. Gob Cora. Ang isang wala, ano? Si Christian wala po. Gob Cora, medyo pakibaba nyo po yung camera nyo at halos kalahati lang ng mukha nyo po yung nakikita. Yan. Okay, yan. At Gob Cora, bago po tayo magsimula, meron po tayong mensahe mula sa ating chairman and CEO Richard J. Gordon tungkol sa National Disaster Resilient Month. Ayan po, play po ni Ma'am Joy. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dick Gordon, Chairman ng Philippine Red Cross. Itong buwan po ito ay kabuwanan ng tinatawag natin National Disaster Resilience Month. Ibig sabihin niyan ay kumikilos tayo laban sa mga dumarating na paghamon ng mga sakuna. Maaring lindol, maaring bagyo, maaring aksidente sa karsada, maaring anuman. Kaya dito sa Red Cross, ang tinuturo po namin ay yung aking sinasabi sa kanila na 4 na P. 4 Ps. Predict, Plan, Prepare, Practice. Dapat alam nyo kung parating ang bagyo, dapat alam nyo kung anong ihahanda ninyo, dapat may plano kayo. Alam nyo kung saan kayo pupunta, alam nyo kung saan kayo mag-evacuate. Finally, lahat yan sayang kung di tayo magpa-practice. Kaya kailangan po sa mga panahon na ito, acta non verba sa Latin. Ibig sabihin, action, not word. Madalas tayo, nauna ang salita sa gawa. Kaya sa mga darating na araw, isa puso natin at gawin natin yung tinatawag natin predict, plan, prepare, practice. Po si Dick Gordon, always first, always ready, always there tayo. Kaya sumama sa Red Cross at para sa ganoon, tayo alam natin ang gagawin natin sa lahat ng oras. Ating mensahe mula sa ating Chairman and CEO Richard J. Gordon. Gob Cora. Thank you very much. Babasahin ko muna yung pinrepare kong message. This season, let us reflect on the beauty and majesty of our earth. May we open our hearts to the call for universal communion with all of creation and embrace our guardianship of nature. I pray that each of us, in our own small ways, answers the call to care for our only home and to preserve this unique gift, a manifestation of God's unending universal love for generations to come. So tuloy-tuloy na tayo at katulad ng mga nasabi ko, ino-honor natin ng mga nandito. Ang unang tanong natin ay gaano nakahanda ang inyong chapter sa kung anumang disaster ang maaaring dumating. Please go ahead. Simulan na natin, of course, sa CSR ng Nasugbu, Batangas Chapter, Nasugbu Branch, si Arnel Villafania. Go ahead, Arnel. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon sa lahat. Regarding po sa inyong katanungan kung gaano kahanda ang Philippine Red Cross Batangas Chapter sa pagdating ng sakuna. Ang Batangas Chapter po sa pangunguna po ng aming chapter administrator na si Sir Ronald Generoso ay meron po kaming 4 na branches located strategically all over the Batangas Province. Ang Batangas City Branch, Tanawan City Branch, Lipa City Branch, and ang Nasugbu Branch. Bawat branches po namin ay may mga ambulances manned by EMTs. May mga rescue boats din po kami na located sa iba't ibang branches. Meron din kami mga 6x6 trucks. Kompleto din kami sa mga technical teams like Swift Water Rescue Technician, Rope Rescue Technician, Collapse Structure Search and Rescue Technician. Nasa Batangas Chapter din po ang ating regional warehouse. May mga trained din po kaming mga wash personnel at
meron din po kaming isang water tanker na ready for deployment. Meron din kaming isang mobile clinic and food truck na same po, ready rin po siya for deployment. Yun po. Thank you very much. Tatanungin ka naman sa Batangas City Branch, focal person ERU, si Jerome Tiamsin. Magbalita Okay ka po, naman sa preparation ninyo. Yes po, ma'am. Magandang araw po. By the way, ma'am, Jeremy Tiamsim po, ma'am. Okay? Emergency Response Unit Technical Officer po dito sa Batangas City Branch po. Preparations po na ginagawa po natin dito sa ating area po is nagpo-provide po tayo na mga trainings and preparations sa mga volunteers and staff po natin para ma-assured po natin kapag ka dumating yung disaster ay well-equipped po si PRC Batangas Chapter in time po sa ating po mga response. For example, kind of trainings po na ginagawa po natin is about po sa mga collapse structure for confined space just in case na magkaroon tayo ng kailangang search and rescue operations. And also, provide din po tayo sa mga water operations po natin like boat handling or yung tinatawag nating surface water search and rescue team. Will conduct din po tayo ng mga ganitong mga manpower. And also, sa mga EMS natin, Emergency Medical Service, and we will provide po tayo ng mga trainings para sa ating mga emergency medical technician po, ma'am. And also, additional na din po, yung about din po sa mga rope rescue operations po natin, the Batangas Chapter po ay nagagawa din po tayo ng mga ganitong activity, ma'am. Thank you very much. Pakinggan naman natin si Mr. Arvin Aguilera, CSR, Disaster Management Service ng Lipa Branch. Go ahead, Arvin. Magandang hapon po. Doon po sa tanong po is ready naman po lagi ang Lipa City Branch. Nawawala ka, audio. Nawala na. Nag-mute ka ba? Diba? Yan. Sorry po. Sige. Okay, continue. Magandang hapon po. Para po sa tanong po na una po is lagi naman po handa ang Lipa City Branch and Batangas Chapter, lalo-lalo na po sa mga trainings na ginaganap po dahil po once na nagkakama po sa mga training, lagi pong magkakasama po ang 4 na branches at nag-aano po ng mga trainings. And this lately naman po is meron po ng mga trainings para sa mga RCY volunteers and sa RC-140 para po mas maging handa po, lalo-lalo na po ang sa AOR ng Lipa City Branch. Yun po at lagi naman po may naka-ready po na naka-standby na ambulance in case of emergency at mga kailangan po. Tatanungin naman natin si Dino Cruz, CSR for Safety Services, PRC Quezon City Chapter. Go ahead, Dino. So, magandang hapon po ulit. Ang Quezon City Chapter po ay laging handa, always prepared po and always ready po pagdating sa mga sakuna. Dahil po isinasabuhay po namin yung 4 Ps na sinasabi po ng ating chairman, Senator Dick Gordon. Alam natin na taon-taon nakakaroon tayo ng malalakas na pag-ulan at nagdudulot ng mga pagbaha. Ano-ano naman ang mga hakbang na isinasagwa ng inyong chapter upang maging resilient ang mga nasasakupan lugar? Ikwento na lang ninyo kung ano ang mga steps na ginagamit ninyo. Go ahead, simula balikan tayo sa Batangas chapter, Nasugbu, Lipa, at saka Batangas City. Go ahead. Regarding po dyan, ang nagiging paghahanda po namin, yung patuloy pa din po yung mga recruitments and trainings ng ating mga Red Cross 143 na sila pong po pwede nating makatulong sa pagresponde sa kanilang mga lugar. And even po yung mga counterpart natin sa DRR, sa local government units ay meron din po tayong magandang samahan. Kaya po yun po, mas magiging madali po yung magiging pag-responde natin o yung mga hakbang na po pwede nating magawa. So, yun po lamang. Maraming salamat. Okay. Si Arvin naman para sa Lipa. Para naman po sa Lipa ay
Lagi po pinaghahandaan po and tuloy-tuloy po yung trainings talaga ng aming pong RC-143 at ang ginagawa po ng aming volunteer service and sa DMS po ay kami po ay kumakalam pa rin na mga community na pwede pong maging RC-143 para po mas mapalawak po natin at mas mapadali po ang mga monitoring and responses po ni Red Cross. Si Jeremy naman ay focal person ng ERU ng Batangas City. Ano naman ang kaibahan sa ginagawa mo? Go ahead. About naman po kay Emergency Response Unit of Batangas Chapter Batangas City Branch po. Ito po ay nagkakandak or naggawa po kami ng project about sa preparation for floodings na pwedeng mangyari po dito po sa ating area po ng Batangas. Ang ginagawa po namin ngayon ay nakipag-tie up po kami para sa Kalumpang River activities po, preparation for both handling enhancement po ng ating mga RC-143 and also ng ating po mga staff. And then, sa kasabay po nito, we provide din po ang aming ginagawang clean-up operations kasi para ma-prevent po natin yung pagbaha po doon sa ating mga lugar na pwedeng bahain po. Kasi sa Kalumpang River po, ay ito po ay isa sa malaking ilog po dito sa Batangas, reason para po magkaroon ng pagbaha. So makakatulong po ang paglilinis natin sa area para maiwasan natin ang mga pagbaha po. Correct ka dyan. Kinadino naman sa Quezon City, CSR siya ng Safety Services. Ano naman ang kaibahan mo sa Quezon City chapter? Opo, dito po sa atin, no, sa Quezon City po, lahat po ng services ni Red Cross ay nagtutulong-tulong, especially our volunteer service and yung ating Red Cross Youth and disaster management. Nakikipag-ugnayan po kami sa lahat ng ahensya ng gobyerno within the AOR po. And at the same time po, doon sa ating mga LGU, sa mga barangay, especially doon sa mga affected area for monitoring purposes. And at the same time din po, humihingi po tayo ng mga tao po at tinetrain po natin doon sa mga komunidad po na especially doon sa mga affected area po. Tinetrain po natin sila na maging resilience po sila. Kasi nakikita ko na kailangan may ugnayan at paano makikipagtulungan ang mga chapters natin sa kanilang mga nasasakupan na LGUs. Kasi we don't operate in a vacuum. Kailangan coordinated kayo sa mga barangays and to know how many barangays are located in your particular branch, Nasugbu, Lipa, and of course, Batangas City. Mamaya tatanong ko kay Dino naman ang kaibahan ng Quezon City sapagkat malawak ang populasyon ng Quezon City. Go ahead, balik tayo Arnel sa Nasugbu. Yes po. Tulad nga po ng mandato natin sa Republic Act 10072 o yung Philippine Red Cross Act, as auxiliary to the government, ang Philippine Red Cross Batangas Chapter na Sugbo Branch po ay isa sa mga nangunguna sa pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Sa tulong ng ating mga Red Cross 143 at magandang pakikipag-ugnayan nga tulad ng nabanggit ninyo, sa mga LGU, mas mabilis natin na ipapaabot ang mga tulong sa mga taong mas higit na nangangailangan. Yan po. Correct ka dyan. How about Arvin? Anong kaibahan ng ginagawa nyo sa Lipa Branch, Lipa City? Sa Lipa City Branch po, sabi nga po tayo is auxiliary and nakikipag-communicate po tayo lalo-lalo na po dito sa Lipa City na lagi pong mayroon pong mga nangyayari once na lumalakas ang ulan is well communicated naman po tayo sa city disaster lagi and sila po yung kino-communicate namin kung saan ba pwedeng mapadeploy at saan ba mas nangangailangan po ng tulong para hindi po iisa po yung area na pinupuntahan. Jeremy, ikaw naman sa Batangas City Branch, yung emergency response unit niyo, ikaw ang focal person. Ano ang kaibahan ninyo sa ibang syudad sa Batangas? Actually, ang Batangas City Branch po and Philippine Red Cross Batangas Chapter po ay well coordinated po sa ating LGU pagdating po sa mga disaster.
Sa katunayan po, ang atin pong Philippine Red Cross Batangas chapter po ay ka-check-in po lahat po ng mga assets po natin sa ating LGUs para all-inform lahat po ang mga gamit na pwede natin magamit in time po during and after the disaster. Kasama na rin po yung preparation natin before the disaster. For example din po dito, Philippine Red Cross Batangas chapter din po ay isa sa pinaka number 1 na tinatawagan na partner po ng LGU in time po ng disaster. Then, ang atin pong asset, the 6x6 truck, is ito po yung ating kalimitan na nagagamit in time for flooding incident kasi tayo lang po yung assets na nakaka-penetrate sa mga baha using the 6x6 multiple role trucks po. Ito po ay ginagamit natin or na i-coordinate po natin, pwede po siya magamit logistically or for the rescue po ng mga nai-stranded po ng mga tao sa baha po. Ano-ano naman ang ugnayan ninyo? Paano kayo nakipagtulungan sa mga chapters natin sa nasasakupan ng LGU at ano-ano ang paghahanda ng Philippine Red Cross para sa mga papalapit na kalamidad kagaya ng lindol at bagyo o pagputok ng bulkan? Like of course, in the case sa Batangas, meron kayong bulkan sa Taal. Yung about na paghahanda, yung paghahanda ninyo. Yung paghahanda po namin dito, ma'am. About po dito sa pag-preparation sa mga pagka nagkaroon ng lindol, kapag nagkaroon ng baha, kapag bumutok si bulkan. Una po ay sa lindol. We'll provide technical officer po na mga SAR po na tinatawag natin search and rescue operations in confined space, and also we have partnership din po about po sa mga assets natin for the hydraulic equipment, for the advanced equipment na pwede natin gamitin kapag ka po nangyari yung ganong sakuna. And also po pag nagting naman po sa mga baha, we have the rescue boat po na ginagamit para po magamit natin sa gitna ng baha during po na pangyayari po ng disaster, para makatulong po tayo sa mga taong nangangailangan. Sa Taal, possible naman po sa Taal naman kapag ka ito ay sakali man pong sumabog, ang mga tao po natin ay nakaprepare para po sa ating mga pagpe-preparations ng mga evacuation areas po natin para masigurado po natin ang kaligtasan po ng mga tao sa paligid po, ma'am. Thank you. At si Rodino naman, ano naman ang piniprepare niyo for safety services ng Quezon City? Alam natin ngayon, Disaster Resilient Month. Ano naman ang activity ninyo o programa ninyo this month? Go ahead, Dino. Opo. Bali, eto po yung Disaster Resiliency Month natin po. Ang ginagawa po namin sa pangunguna po ng Disaster Management Services po natin, nagkaroon po kami ng mga series of caravan po. May mga caravan kami sa mga school, different barangay po. At nagtuturo po tayo doon para paano sila maging resilient sa pagdating ng mga sakuna. And also, may programa kaming ginawa din ngayon para sa mga school, yung tinatawag natin poster making contest. Na part pa rin po para maging aware po yung mga kabataan po natin. Ano po ba ang ginagawa ni Red Cross before, during, and after ng mga sakuna po? Siyempre, ano-ano ng mga lugar na sakop naman ng inyong chapter and identified na kadalasan binabaha? This is the time na your, kumbaga, focus. Sabi nga ni Chairman, ay prepared tayo dahil alam natin kung saan ang often na binabaha. Have you determined that in your area? Sugbo, Lipa, and Batangas City? Sa Batangas. Can you mention some of these areas na nagkaroon na ng karanasan at maaaring magkaroon pa ng pagkakataon this time, even if we are Disaster Resilient Month? Go ahead, balik tayo kay Ernel. Apo. Regarding ma'am sa mga lugar na binabaha, dito po sa area ko sa Nasugbu branch, kasi ang nasasakop ko po ay ang District 1 of Batangas plus Agoncillo and San Nicolas. So, yung
yung area ko po, sila po yung nasa western part ng Batangas. So, malapit po kami sa West Philippine Sea. So, yung mga bayan na malapit sa yung mga coastal municipalities po namin, sila po yung madalas na binabaha, tulad na lamang ng Nasugbu, Lian, Calatagan, Balayan, Calaca, Lemery, and yung lalo na po no, yung malapit sa Taal Lake, yung mga nung nagdaang Christine, sila po talaga yung mas naapektuhan sa area ko po is yung bayan po ng Agoncillo. Yun po yung sa amin, ma'am, sa area ko. Of course, ang Lipa, meron tayong magandang simbahan dyan. At maraming, I am sure, will be affected kung sakalit magkaroon dyan ng sakuna. Anong preparation nyo naman sa Lipa? Arvin? Go ahead, Arvin. Okay po. Sa Lipa po is number 1 naman po, hindi po natin may is the Lipa City, binaba po lagi. And diyan po sa preparation po niyan is inihahanda rin po namin or nakipag-coordinate po kami sa city disaster para po doon sa mga possible na binabaha pa rin na area, lalo't po sa ngayon po sa monitoring medyo mayroon po mga area na hindi inaasahan na binabaha po. But mabilis naman po nagsusubside agad siya once na tumigil yung baha. Ang isa pong minomonitor po ng Lipa City Branch is yung pong sa San Juan, Batangas na area po ng San Juan District Hospital kasi po ayan po ay catch basin po and may history na po na 2 beses talagang binaha yung San Juan District Hospital. And meron din po ng history doon na yung Bantilan Bridge nung nasira is pinasok po yung ilang barangay po sa San Juan, Batangas. Kaya ayun po yung closely monitor po talaga namin once na masama ang panahon at malakas po ang ulan mismo. Of course, Kidino, close to home ang Quezon City, pero may mga areas din na mga barangay sa Quezon City na often flooded. Yes. Pwede mong sabihin para makaprepare na sila. Ano yung mga just in case magkaroon ng baha o magkaroon ng malakas na ulan. Binabaha sa QC. Yes. Opo, bali sa Quezon City po, may mga ilan-ilan lang din po. By the way, we have 142 barangays po. Barangays, we have 6 districts. So sa mga distrito na po yun, may mga ilan-ilan pong barangay na binabaha, no? Unang-una na ang Bagong Silangan, Doña Imelda, dito sa may bandang Muñoz, yung mga parkways na yan, sa iba't ibang Araneta. like yung Sowa din po. Araneta Avenue. Tayong binabaha din po. Pero nagsa-subside naman din po kaagad. Ginagawa po ng Quezon City Chapter is closely monitoring po and coordination po. No? So nakipag-coordinate po tayo sa mga barangay na yan. At inaalam po natin kung binabaha pa rin pa po ba sila or binabaha sila or kung saan-saang area yung mga apektado po nila. Especially yung may mga malapit po sa creek. Yun po yung minomonitor po namin. Edison, may balita ka na ba? Meron po tayong balita at syempre magkakaroon muna tayo ng commercial break. At magbabalik po tayo sa ilang mga paalala at meron tayong balita mula sa Communication Department at itutuloy natin tong napakamagandang talakayan natin tungkol sa Disaster Resilient Month at magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong 3 kategorya, 3K, 5K at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Radyo Publiko Serbisyo. Bayang News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo
Darating Pinakamalawak na pagbabalita. ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Congratulations to the Rotary Club of Manila, the oldest club. I must emphasize that. This is probably the upteen time I'm signing a memorandum agreement with the Rotary Club. You know what that means? Rotary Club, Red Cross. Pareho. Muling pinatunayan ng Philippine Red Cross o PRC at Rotary Club of Manila o RCM ang solidong samahan matapos ang muling paglagda sa Memorandum of Agreement na ginanap sa Parañaque City noong July 3. Layo ng partnership na ito na mas pagtibayin pa ang magandang samahan ng dalawang organisasyon sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng makabuluhang mga programa gaya ng Joint Blood Donation Program, trainings at Safeguard membership. Ang MOA ay nilagdaan sa pangunguna ni PRC Chairman and CEO Dick Gordon, Secretary General Dr. Gwen Pang, PRC Governor Ernesto Isla, kasama sina RCM President Raul Creencia at Secretary Antonilo Mauricio. Inilahad ni Secretary Mauricio ang makabuluhang partnership ng PRC at RCM mula noon hanggang sa kasalukuyan. The Rotary Club in the Philippines has always had relationships with the different Red Cross chapters across the country. There's so many organizations that are offering themselves to help, but it's really difficult to distinguish between what is a bogus organization where your donations might not reach the intended recipient and the legitimate organizations. I would say no, let's just go to the Philippine Red Cross because they're the reliable one. Sa kanyang mensahe, iginiit naman ni Chairman Dick Gordon ang kahalagahan ng pagiging miyembro ng PRC Safeguard. Mura lang ito, 1,200 lang. Yung maid ninyo, mag-anak ninyo, libreng ambulansya pag na-aksidente, at meron pang libreng dugo, at meron pang insurance. And that will help the Red Cross buy more ambulances. We have 179 ambulances and we're aiming to have 400. Inaasahan ni Secretary Mauricio na mas tatagal pa ang partnership ng PRC at RCM at mas marami pang mga proyektong pagsasamahan ang dalawang organisasyon. What we want to do is to help more people at the most efficient way. We want to be able to form a cohesive strategy with all our efforts so that there's not a lot of overlap and we can help more people. So I think that is what the root of the MOU that we signed today
It's going to be moving forward, perhaps a 10-year plan in order to help the Red Cross capacity build using the network of the Rotary Club in the Philippines. Isinagawa ang MOA signing kasabay ng ika-106th anniversary celebration at induction ceremony ng RCM na dinaluhan ng mga miyembro, officers at board of trustees nito. I'm Communication Department at tayo ay magbabalik sa ating programa. Gov Cora, meron po dito nag-comment na isa raw sa mga binabahang lugar, yung Barangay Tatalon, sa may Novaliches. Sa Quezon City, yes. Opo, at saka dito daw sa may Araneta Avenue, ha? Kasi kapag konting malakas lang na buhos na ulan, siguro mga 1 oras, talaga nga namang hanggang bewang, hanggang dibdib ang baha dyan sa lugar na yan. Pero nag-e-exert naman ng effort sa Quezon City na mapabilis ang paghupa ng bagyo o ng baha. Pero siguro dapat tanungin natin sa ating mga resource persons ngayon, kumusta ang mga volunteers ng inyong chapter? Ano ang inyong programa para maging aktibo o mahikayat natin silang magkusan loob na sumuporta sa Philippine Red Cross pag nagkaroon ng kalamidad? I-describe nyo anong mga initiatives niyo to be able to encourage more volunteers sa inyong various chapters. Simulan natin muna sa Quezon City dahil malaki ang Quezon City. Go ahead, Dino. Opo. Bali, ang ginagawa po ng Quezon City chapter po, no, sa pangunang aming chairman, Governor Ernesto Isla, and our administrator, Ms. Janice Adolfo, sinisigurado po namin na lahat po ng volunteers po namin, syempre meron silang yung ating membership accidental insurance card. So, we make it a point na meron po sila nun. And at the same time, yung kanilang mga trainings po, no, ina-update po natin lagi yung mga trainings po nila sa first aid, sa disaster management, yung ating sinasabing mga paghahanda din po natin katulad ng sa swimming at kung ano-ano po mga trainings po, no, ng mga technical trainings po. Binibigyan po natin sila ng halaga rin po, no, na mabigyan po ng gano'n para pag sumabak po sila sa any disaster, any rescue operations, sila po ay handa at sabihin natin malakas yung kumpiyansa po na hindi po sila ma-aksidente. Yeah. So, yun po yung ginagawa po natin. Balikan natin si Jeremy Chamsin, ano? Focal person siya ng ERU Batangas City. Kumusta naman ang mga volunteers ninyo dyan sa inyong chapter? As of now po, ang mga volunteers po namin dito sa Batangas chapter naman po, ma'am, ay well-trained and nag-e-enjoy naman po sila to provide po yung kanilang mga knowledge and skills na binibigay para po makatulong sa atin. And then, ang volunteer po natin dito sa Batangas chapter ay hindi po natin to pinapabayaan kasi nagkakandak po kami ng mga activities after, lalo po kapag ka nagkaroon ng malaking accomplishment operations na nangyari mga disaster. Then, example na lang po dito, ang Philippine Red Cross Batangas chapter po ay nagkandak po na beach activity para po sa kanila itong nakaraan pong mga araw. And then also, ang mga volunteers po natin dito ay sineselebrate po natin monthly yung mga birthdays po nila para po sa ganun ay ma-feel po nila yung, kasi Red Cross is family po talaga ito eh. So ganun po yung ginagawa po natin. And then binibigay po natin lahat yung mga kinakailangan po nila mga skills and knowledge kasi sa kagustuhan po nilang makatulong, dapat matulungan din po natin sila para matuto sa gusto ng mga bagay nilang maitulong po, ma'am. Siyempre, and also, si last pala, Arvin, ma'am, si Arvin naman, din po sa mga debriefing, ma'am. sa Lipa. Kasi may malaking kayong simbahan dyan. Palaging napupuno. Kailangan through the church magbalita din kayo na paano matutulungan kung mangangailangan ng tulong ang mga taga-Lipa. Go ahead, Arvin. Yan. About po doon, sabi nga po is, ang
ang mga volunteers po ay talagang number one na nakakatulong po or backbone talaga ng Philippine Red Cross, hindi lang po sa Batangas, sa buong Pilipinas po. And dito po, mostly po nagiging karamihan po nagiging volunteer namin ngayon is from the other schools. Then gusto po nila talaga na makatulong at madagdagan ang kaalaman nila para mas marami pa rin po sila matulungan. And lalo-lalo na po sa mga activity nitong mga regdaan, lalo po sa atin po sa Lipa Cathedral, meron po mga volunteers tayo dito sa Lipa City Branch na laging jumujut, na handang jumuti po at tumulong sa mga nangangailangan, lalo po doon sa mga dumadalaw po o dumadayo ng Lipa. Gob Cora, meron Yes. lang akong tatanungan dito sa dalawang chapter natin na nagpe-prepare sa atin sa disaster. Meron daw po, pag halimbawa, meron kayong multiple disaster na nangyari. Halimbawa, sa Lipa, merong baha. Suddenly, dito sa biglang nag-arboroto tong taal natin. Paano nyo to pinaghahandaan, itong multiple disasters sa Quezon City? Halimbawa, may baha, and then may halimbawa, merong baha sa iba't ibang lugar, then may biglang sunog. Paano po tayo naghahanda sa ganito? Mauna po muna yung Batangas. Pagdating po sa mga multiple hazards, ang Batangas po, may tulad nga po ng nabanggit namin, ang Batangas chapter po may 4 na branches na located strategically within the province. So, bawat branches po sa amin, may mga technical teams, iba-iba po yung kanilang capacity. Meron pong trade sa tubig, trade sa rope. So, yun po. Kumbaga, may mga kanya-kanyang specialization. Yes. Kaya po, napaghahandaan po namin, kumbaga itong team na to, pagdating sa baha, kayo yung sasabak. Pagdating naman sa landslide, ito naman pong team na to. O kapag collapse structure, ito naman pong team na to. So, yun po, habang wala pang nangyayaring insidente, ang Batangas chapter po ay patuloy pa rin sa pagpapalakas, pagkakondak ng mga training sa mga volunteers. Yun po. Si Quezon City naman. Pagpapatuloy natin, it is you we're talking about, kasi gusto nating malamang gaano katagal ka na sa pagtatrabaho sa PRC sa Batangas at ano ang gusto nyong makita sa inyong career sa Red Cross. Balik ulit sa iyo, Arnel. Tapusin mo. Apo. Nag-start po ako sa Philippine Red Cross year 2013. Okay. Nung nagkaroon po ng Philippine Red Cross Batangas chapter Nasugbu branch sa amin po dito po sa Nasugbu. Isa po ako sa pioneer na nag-start sa Red Cross. Kaya po ako nag-volunteer sa Red Cross ng mga panahong yun kasi wala pa pong Red Cross sa Nasugbu. Year 2007 ako po ay na-aksidente. So, malaki po yung nagastos ng pamilya ko, naka 1.2 million. Nasalinan din po ako ng 8 bags ng dugo kung di ako nagkakamali. So, yun po yung nag-encourage sa akin na mag-join sa Red Cross. So, nung nagkaroon po ng Red Cross sa Nasugbu, yun. Pumasok po ako year 2013 as volunteer. Then, year 2019, dire-diretso po yun. Naging CSRDMS na po ako. Until now po. And siguro, wala naman po sa plano. Yung, kasi masaya naman po kami sa Philippine Red Cross. Good. Si Arvin naman ay sa Lipa. Matagal ka na ba sa Lipa at anong pinaplano mong pag-stay sa Lipa? Arvin. Pagdating po sa Lipa, wala pa pong Lipa City branch. Na sa Batangas chapter po naging volunteer po ako last year ago na 2010. Until now po, sabay po kami ni Sir Arnel na naging CSRDMS. And sabi nga po is, nung una po, sa tunay po, yun sa kwento ko po, is naiyakag lang po ako ng mga kasamahan ko na mag-volunteer. But, sabi nga is, na-enjoy ko, ako yung natira, yung nagyakag ang umalis. Yan, yun po yung kwento ng aking And, natuto din po ako sa mga mentor ko na andyan po and co-staff ko na po ngayon. And sabi nga po,
is naging mentor ko po talaga is si Sir Tabs na sabi nga po is sadly to say nasa kasama na po ni Lord and sabi nga nag-enjoy pa rin po ako as CSRDMS. Sabi ko nga po sa mga volunteer talaga is tayo po'y pamilya and enjoy lang natin. Sabi nga is laking pasalamat din tayo na tayo ay tumutulong lagi sa mga nangangailangan. Jeremy, do you feel the same way na you are now focal person sa Batangas City branch ng ERU? Yes po, ma'am. Nag-start po ako pagiging volunteer ko kay Philippine Red Cross since 2018 po. So habang nag-aaral pa po ako noon, nagvo-volunteer na po ako kay Red Cross kasi nag-enjoy po ako, natutuwa po ako sa mga ginagawa po namin dito as Red Crosser po sa Batangas. Then, ano yung reason kung bakit nag-i-stay pa rin po kay Red Cross? Kasi nung una po, dalawa po kasi yung dito, natutulungan po natin si Red Cross para po makatulong sa ibang tao at natutulungan naman po ako ni Red Cross para po sa sarili ko sa pag-improve ng sarili ko sa knowledge and skills and also sa leadership na ipinoprovide po ng Red Cross po para sa akin. Na hanggang kailan po ako dito, sabi ko po namin palagi, hanggat po may Red Cross, andito po kami para po kay Red Cross. Kasi ang Red Cross naman po is anytime, kahit kailan, nandiyan yan para tumulong sa atin, ma'am. Para naman kay Dinong, alam natin ang chairman ay si Nesty Isla ng Quezon City. At yan ay talagang tutok na tutok sa Quezon City chapter. So, Dino, ikwento mo na lang kung ano yung mga improvements ninyo sa safety services ng PRC Quezon City. Yun po, Gabita. Kala ko tatanungin na naman kung ilang taon na ako sa Red Cross. Hindi na. Kasi sa itsura mo, lalo kang bumabata eh. Bali, yung improvement po na ginagawa po namin sa Quezon City, continuous po. Nagpa-purchase kami ng mga equipment, ng mga gamit, katulad ng plastic boat, mga rescue boat natin. Actually, meron tayong disaster food truck na rin po na talagang para sa mga kababayan po natin. And now, meron na tayong bago po na tinatawag natin yung mobile blood truck sa pamumuno, syempre, ng ating chairman ng Quezon City na si Gob Nesty Isla po na talagang matyaga po na kumukuha po ng mga sponsors at ng mga partners po na para matugunan po yung ating mga pangangailangan din po. Ang latest po natin ngayon, meron tayong mobile blood trucks na sa ngayon po is umiikot sa buong barangay, sa mga hospital, sa mga churches, at sa mga different schools and malls, especially malls, na nakakakuha naman po tayo doon na mga walk-in na nagdo-donate po ng mga donors po. Nakakatuwa po sa isang pila po natin na doon or sa isang hinto po natin sa malls, sometimes nakaka-20 tayo na blood donors. At nakakatuwa po yun. At syempre, napapakilala po natin sa mga tao kung ano po yung ginagawa po ni Red Cross. Maraming salamat, Dino. At gusto kong sabihin sa mga nag-like sa atin, na nakikinig, na ang naging topic natin ay kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. A National Disaster Resilient Month episode. But ang National Disaster Resilient Month ay, although ang episode natin is for this month, sa totoo lang, patuloy ang pagpe-prepare ng Red Cross chapters at any given time. Hindi lang dahil ngayong buwan ay National Disaster Resilient Month, but more so, kailangan maiulat natin sa mga darating na episode kung ano na naging resulta ng kakayahan, ng nagkaroon ba talaga ng kahandaan, kaligtasan at katatagan. Kailangan may ulat tayo na ibabalita sa mga darating na episode natin, lalo na yung mga chapters na hindi pa nakakasali sa ating programa. Edison, meron ka pang sasabihin? Nais
Nais natin na pasalamatan ang kanilang mga administrator ang kanilang administrator sa Batangas, siyempre si Sir Ronald Generoso, at ang kanilang administrator dyan sa Quezon City, si Ma'am Janice Adolfo. At talaga nga naman ito ang inimbitahan natin, Gov Cora, ng mga chapters, dahil talaga nga naman sila yung mga chapters natin na pagdating dito sa mga ganitong paghahanda ay talagang isa sila sa mga active, at nagpapasalamat po tayo sa kanilang pagbibigay panahon na Gov Cora. At syempre, hingan na natin sila ng mga pinal na mensahe at tayo final words. Unahin po natin ang Quezon City, Sir Dino. Okay po. Sa lahat po na nanonood at nakikinig po dito sa ating Kalinga Hatid ng Red Cross, patuloy niyo pong suportahan at tangkilikin po ang inyong Red Cross, especially sa lahat, sa buong Pilipinas po. Tangkilikin niyo at patuloy niyo pong tulungan sa abot ng inyong makakaya, at pinapangako po namin na nandito lang po kami na handang tumulong po sa inyong lahat. Anuman po ang sakuna, nandyan po lagi ang inyong Philippine Red Cross. Salamat po. Thank you. Kay Jeremy. So, ayun po, ang aking final na masasabi lamang po sa ating po mga nakikinig at nanonood at nakasubaybay po ay lagi po ninyong bigyang pagkakataon o pansin ang Red Cross, kasi si Red Cross nandito po kami para po tumulong sa inyo. Huwag po kayong mahiya, huwag po kayong mag-alala o matakot na lumapit po kapag po kayo ay nangangailangan. At ini-encourage po namin kayo na maging parte po ng Philippine Red Cross, kasi pagdami po ng mga volunteers is paglaki po ng ating matutulungan. Again, tandaan po natin, ang Red Cross po ay lagi pong naririyan. Salamat po. Next. Yung sa Lipa. Sige po. Final message ko po ay sabi nga po is pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na Red Cross sa buong Pilipinas, and if you want na tumulong po talaga, you can welcome po kayo maging volunteer po sa Philippine Red Cross. And nakahanda naman po Red Cross lagi na tumulong 24/7, lalo na po yung mga ambulance natin na naka-duty. And sabi nga po is para mas mapatibay po natin at maging mas handa po lagi ang buong Pilipinas, lalo na sa mga pwedeng kalamidad na mangyari. At para sa inyong apat na nag-guest ngayon, ang ating babasahin ay kay Rabindranath Tagore, where we wrote, "Where mind is without fear and head held high, where the world has not been broken to fragments by narrow domestic walls, where tireless strivings stretch their arms toward perfection, where the mind is led forward to thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake." Sa magitan ng ating programa ay ginising natin ang ating bayan na nagnanais tayong malaman nila na sa Red Cross ay meron tayong kalinga na hatid ng Red Cross. Maraming salamat sa inyong apat, at naasahan ko na papatuloy ninyo ang inyong serbisyo sa ating kalinga mula sa Red Cross. Okay. Edison, go ahead. Gov Cora, si Sir Arnel hindi nagpag-final message, baka matapos sa atin. At baka magtampo, sige. Sir Arnel, ano yung final message po? Hindi naman po magtatampo. Para po sa lahat ng mga nakikinig, ang Philippine Red Cross po ay bukas sa lahat ng klase ng tao. Wala po kaming pinipiling pinag-aralan, kayo man po ay hindi nakapag-aral, hindi naman nakatapos, kayo po ay welcome pa rin po sa amin. Wag po kayong mahihiya kung nais nyo pong tumulong sa Philippine Red Cross. Pumunta lamang po kayo sa pinakamalapit na chapter or branches at kayo po ay malugod naming tatanggapin. Yun lamang po, maraming salamat po at magandang hapon po muli sa inyong lahat. Okay, maraming salamat. Ikaw, Edison, wala ka ng final words? Hindi na po. Tayo magpapaalam na dahil... Edison, pahabol ako. Si Sir Dino. Opo. Pahabol lang po. By next week po, we're celebrating a National CPR Day sa July 17. Yes, oo. Opo, i-check nyo po yung calendar po sa lahat po ng nanonood at tumatangkilik po dito. Kami po ay iikot
sa buong lahat City. ng eskwelahan po, no? Sa within Quezon City and even sa Batangas po, iikot din po yung mga yan. Kasi po National CPR Day on July 17 at kami po ay magkakaraban, no? Starting po ng kick-off namin sa July 17 up to October 16 po, meron po kaming caravan sa sa CPR Day at ang ano po namin is maging CPR ready po, CPR ready Philippines po para sa kahandaan po natin lahat. Yes. Maraming salamat po. Okay. Congratulations. At tama-tama yan, Gov Cora, sa susunod na linggo, yan din ang ating pag-uusapan, ang ating National CPR. At syempre, may magaganap daw po yan na isang aktibidad. Hindi muna natin sasabihin kasi kailangan yan ay malaman natin sa susunod na linggo kung ano yung mga nangyari dyan sa ating National CPR Week. At ito na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po si Edison Enriquez at susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod po ng programa ni Vance Fernandez. 3 minuto bago mag 4:00 ng hapon.